Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Oh, ano? Kaya mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Wow! Sir, nag-file lang ang just fixation laban sa kanya. Tawag na lang natin siya sa pangalang MG. Hindi ko yata masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung pong taong ito ay nag-file lang ang just fixation, meaning nabastos po siya at ang kanyang mga pamilya. So lumabas po yung warrant niya kanina. At yung po kasong na-file niya noon, kanina lumabas. So karaka-raka po nung nalaman po namin, nag-coordinate na po agad ang NAPOLCOM sa CIDG at ito pong magiging na si General Morico ay agad po nagpadala ng mga tao para madakip itong si Manggusin. So siguro baka nandito nga I saw MG outside. Maybe he might be invited. Might be a good idea to invite him here. Maybe someone can call him from downstairs. Yes. Questions? May listahan ka mo. Thank you, ma'am. From Mr. Ryan Macias from the PTA. Hi, sir. Sir, hindi po ba nahirapan yung strategy na kasi parang may laban sa stock. Kaya madala siyang mag-live. Paano mahirapan? Naka-live. Tawang-tawa nga ako eh. Habang nag-live siya, ina-arresto siya eh. Nakakain ka na ngayon. Sige. Diba? Kain muna bago kulong. Morning, sir. God. I-serve lang po namin yung warrant. Oh. Ikaw po ba si Norman Magulo? Una, wag mo ko tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. Okay. Alias Francis Leo Marcos. Hindi. Putya! Kulaong! Kain muna bago kulong! Ay, nag-end live nga, no? Putya! Nasa Sheraton siya. Alam ng buong Pilipinas, nasa Sheraton siya. Yung lahat ng address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, LTO man yan, lahat fake it. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. His life is a lie. O paano, lipat na naman kami. Ganyan talaga yung mga poging nila lang. Malipat-lipat. Nag-uubos na pera. Dami. Hindi mabawasan. Diba? Ito po ako nakatira. Ito po yung aking bahay. Tingnan nyo. Yeah, this is my humble home. Actually, tatlo ho ang bahay namin dito. We will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. So, yan yung problema mo dito. Sila naman makakain kayo. Oo, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniforme. Wala pa tayo dito sa mga passport niya. Wala pa tayo dun sa birth certificate niya. Wala pa tayo kay Lakanilaw. Kung nakikinig si Asik Lakanilaw sa atin. Pre, pagkakataon mo na. Sa mga kaibigan natin. Tawa ako eh, sorry. Sa mga kaibigan natin sa NBI. Sasampalin daw kayo nito. Baka gusto niyong kasuhan. Roland Sanchez ba yun? Gusto kong basagin yung uso mo. Hinawakan lang ako ni Atty. Caroche. Hindi makapagsalita ng diretso yan. Ang laki pa naman ng kamao ko. Gusto kong ubusin lahat ng ipin. Hinawakan lang ako ni Atty. Caroche. Ang ginawa mo sa akin sa NBI na pagbabaon, walang napatunayan. Kompleto ko. Ipadadampot kita. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ako si Manggusin. Kasuhan nyo na ko. Yung 1 million ni Shelly. Anong 1 million ni Shelly nagpalaya sa'yo? Asan? Asan na yung 1 million? Siya daw nagpalabas sa'yo. Paano magkano yung ginastos ko nung lumabas ako? 10 milyon. Anong 1 million? Taranta. Kami nag-usap, itinanong ko sa kanya, kailan mo ibabalik ang pera? So it means, hindi ko bigay sa kanya yun. Dahil alam naman niya, utang dito, utang doon ang ginawa ko. Wala naman akong savings, wala naman akong perang ganon. Opo. Dahil ako nagpapaaral ng nursing sa Chicago. Oo nga po eh. So, ginawa ko siya ng paraan. Actually, tatlo kami
Ako, si Nita, kami tatlo. Pero iba pa yung bigay iba pa yung pinagdadala sa kanya ni Ed Gargar. Oh. Si Gargar hindi namin kasama. May sarili siyang ipinagdadala kay FLM sa Pilipinas. So hindi ko naman tinatanong. Ma'am Edith at si Ma'am Lorna Butterford at saka si Karen Whitmore. Ganito ang ginawa ni sa Francis sa akin na inido niya, hindi niya kinakilala ang utang niya sa akin. I promise, kahit hindi pa na ako mabayaran, basta mapakulong siya, ipakulong ko talaga yung gintik na yan. So Thursday, nandyan na yung pera. Lang sa akin lahat ng mga resibo, ako nagpo-forward dito para may record ako yung total. Alam mo na, kasi kahit natauhan ko sila, mas gusto ko pa rin na alam ko kung ano yung nangyayari at talagang makapunta sa tao. Apo. Meron siyang, hindi ko na kung sabi ko, i-blip niya lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutukulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko yan. Ano? Ayaw mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalang yan sa Pilipinas. We will put a stop to it, as we have done. And I thank the Philippine National Police. I thank the CIDG. I thank the Civil Security Group. I thank the Anti-Cybercrime Group. O si Executive Director Aboy Paraiso na nananahimik lang din sa sulok na nadami pa dito sa teleserye ito. Yung kanyang pag-take down ng mga social media pages ng itong taong ito. Ito Norman Macbusi na to. Maraming salamat sa iyo, CICC, Yusek Aboy, maraming salamat. At yun, thank you very much for the support of all aspects of government. Nananawagan din po siguro kami sa Department of Foreign Affairs na nananawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Ngayon alam na po natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba kong pangalan, iba-iba ang birthday, sana ko ipakancel na po natin ang passport niya. Naalala mo ninyo nung mga unang panahon na yung look-alike sa passport? Yeah. Look-alike, hindi ko na alam, parang na-trace ko, parang yung Norman yata, nagamit yata yung pangalan yan na yun para makapag-abroad. Okay? Pero hindi ko kasi yung ginamit eh. Never ko na ginamit yun eh. Never ko na palagyan ng ID picture yun eh. Nagets mo? Yeah. Never, walang ID yun, parang nagamit yata pag-abroad. Pero nung ginamit yung pangalan nila, I was 16 years old yata eh. Parang something like that o I was 16, 17. So, hindi relevant. But it's okay. Pero at the end of the day, Nino siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na po natin na yung kanyang birth certificate merong pinagkuhanan. Sana po imbestigahan po ninyo. Kasi hindi ko maaaring ganito eh. Bumibili lang po tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalang yan. Magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niyang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. Na may utang pa rin daw, di umano, ang first family sa kanya. Kulang! You are not Marcos! Scammer! Alam mo ba na pwede ko kontrahin yun? Kaya. Naniniwala ka ba na kaya ko? Naniniwala ako sir sa akin. Niwala talaga ako. Ano ba apelyido ko? Marcos. Ayun, alam mo ba na si Aimee maraming utang sa akin? Si Bongbong mismo maraming utang sa akin. Parang. Yung maliit na bagay yan, pero maraming tatamaan o umaasa dyan. Pero ibang pakulo nitong Francis Leo Marcos, Senator Marcos yan, dahil ito daw mayaman at sa kanya daw kayo humingi ng pera. Maging ang dating First Lady Imelda Marcos. Kung gano'n ang paniwala na, wala tayo. Talaga ng kulang yan. Nasabi na itong tao to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. So again, we are doing this for the Filipino people. And papasalamat kami sa lahat ng ahensyang gobyerno na tumulong. It's not just the job of the NAPOLCOM. It's not just the job of the Philippine National. Lahat po ng gobyerno ay tumulong dito. At patuloy po nagtutulungan para mainto at matigil na po itong kalokohan ni Norman Macbusi.
if I may, I want to recognize the presence of MG. Yung pong arrest warrant niya, siya po yung pong siya at ang pamilya niya ang siyang binastos, which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe MG, maybe you could give us a few words? Ako po, lahat po na binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakulit po ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ikaw kasi. Ako unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang kung ipahiyan nyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Kasalanan mo naman lahat yan eh. Sabi ko marami ko inisnapa, 2020 pa lang, ang dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos tayo may dark side. Siguro po ako ay ang nakasuhan po ko ng estapa dahil nag-issue ako ng cheque na hindi po nag-push through. Hiyain niyo ako, National TV, nagganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Nakakamiss lang. Shoot you sa bahay. Ay, nakakamiss lang. Ngayon, meron tong nilabas na picture ko kuno. Picture ko kuno. Itinabi pa yung picture ko din do sa regional director ng region to, si General Maralag. Bakit nyo laging idinidikit ang pagmumukha ko dyan sa lintik na general na yan? Eh putang ina, since 2023, kaaway ko na yan eh. Oo, totoo, dati kaibigan ko, pero ngayon kaaway ko yan, tsaka wag mo idinidikit ang pangalan ko dyan. Unang-una, wala akong pakialam dyan sa general na yan. Kalaban ko yan eh. Ay, gusto mo, hamunin mo, suntukan kami dalawa, pwede lang ako dyan. Huwag nyo idinidikit ang pangalan ko dyan dahil hindi ko kailangan ng pulis. Para maging maayos ang buhay ko. Mga taraktado. Suluhin mo yan. Pero totoo yan, ang justification lang, pinahiyaan niyo ko buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo. Buenas mo naman.